Naisip ako nga bumili ng mushroom dahil meron akong gustong subukan. Nung isang araw kasi, habang nanggalakad ako sa may forest, umulan. Bigla akong naalala yung mga dati sa may probinsya na kapag tapos ng ulan, tumutubo yung mushroom na kung tawagin sa Bicol ay kurakding. Ginagataan namin yung mga karepa at sobrang sarap nun. Ang kaso nga lang, wala yata dito nun, kaya ito muna ang pagtsatsagaan ko. Susubukan ko kung pwede ba itong lutuin kagaya ng kurakding, kung masarap din siya sa may gata. O sa mga Bicolano dyan, shoutout sa inyo. At shoutout din po sa mga kamag-anak ko dyan sa Bicol, sa mga Madrigaleos family. Sa totoo lang mga karepa, hindi talaga ako marunong magluto. Natatandaan ko lang yung pagluto ni mama. Tulad nito, hindi ko rin alam kung paano lutuin to. Hindi ko rin alam kung ano bang kalalabasan at lasa nito. Pero ititry natin mga karepa, parehas lang naman siguro. Ang una ko palang ginawa ay hinugasan ko muna to, tapos ginayat-gayat ko na rin. Inalis ko nga pala yung mga tangkay dahil medyo makunat yon. Tapos ginayat ko to ng ganito lang kaliliit. Itong mushroom na pala na to ay napakalaki. Kung ikukumpara mo sa may kurakding, maliit lang yung mga karepa. At tumutubo yon sa mga putol na kahoy. Minsan lang kami nakakapagluto sa Bicol ng kurakding na gata. Dahil kapag tag-ulan lang, lumalabas yung mga yon. O ayan, okay na at medyo marami rin pala to. Bago tayo magsimula magluto, dire-ready ko muna pala yung mga kailangan ko. Nagayat na pala ako ng sibuyas sa bawang. At syempre, ang mga Bicolano ay mahilig sa sili, kaya hindi pwedeng mawala to. Wala nga pala akong berdeng sili. Sayang, yun sana ang gagawin nating gulay. Dahil alam nyo ba, yung luto namin sa may kurakding na gata, halos mas marami pa nga yung sili kaysa sa may mushroom. Ito rin nga pala yung isasahog natin, yung baboy. Medyo pahaba nga yung gayat ko. O ayan na mga repa, at ready ng lahat, magluluto na tayo. Medyo maliit nga lang pala, nakita ko dito yung kaserola. Pero okay ito mga repa, sana magkasya lahat. Naggisa muna ako ng sibuyas sa kabawang. Yung gata nga pala, hindi masyadong puro. Hindi katulad sa atin na talagang pinipiga. Nakakana kasi yung mga gata dito. Naglagay na nga rin pala ako ng paminta, konting asin at betchin. Sinabay ko na nga rin pala yung mga sili habang kumukulo yung ating gata. Hinihintay ko na muna lumapot. Naglagay nga rin pala ako ng bagoong. Hindi ko na ginisa dahil luto na rin naman to. Sunod naman, inilagay ko na yung ating mga mushroom. Medyo marami to mga karepa, baka hindi magkasya talaga sa ating kaserola. O diba, hindi kasya, mamaya na lang yung iba. Nakalimutan ko nga palang igisa yung ating baboy. Sorry naman. Pinalo-halo ko na lang para mapunta siya sa ilalim at maluto na lang. Medyo bumaba na nga yung mushroom kaya nilagay ko na lahat. Ayun mga karepa, saktong-sakto at nagkasya pa. Tinakpan ko na muna at papatagalin ko ng 15 minutes. Pagbalik ko, ito nang itsura niya. Medyo dumami hata yung sabaw mga karepa dahil yung mushroom nagtutubig siya. Pero okay lang siguro to at hindi magbabago yung lasa. Medyo malapit na nga maluto. Wala nga palang malunggay dito kaya naisipan ko na spinach baka pwede naman. Hala mga karepa, umaapaw na at dinata kasya. Mga 30 minutes kulit siyang pinakulo. At siguro ay okay na to mga karepa. Nakalimutan ko nga pala magsaing. Medyo dinamihan ko na nga pala yung sinaing ko dahil mamaya baka maparami ang kain, lalo na gata at maanghang pa yung ating ulam. Hindi ko pa pala ito tinitikman, kinakabahan ako, ano kaya ang lasa nito? Kung hindi siya masarap, sayang naman. Pero alam nyo, tuwan-tuwa ako mga karepa dahil pagtikim ko, grabe, masarap pala. At nakuha ko rin yung lasa. Pwede rin pala ito sa may gata. Nagutom tuloy ako. Kaso nga lang, matagal pa yung kanin natin maluto. Kaya naligo muna ako at naglaba para hindi sayang ang oras. Pagsilip ko sa may bintana, umuulan mga karepa at napakalakas. Sakto nga, pagtigil ng ulan, pauwi na rin yung mga katrabaho ko. Nakita ko yung dalawang kaibigan, si paring Matt saka si Ate Eden. Ayun no, nagchichismisan pa. Partida yun mga karepa, wala pa salamin sa Ate Eden, nakita niya ako sa may taas. Biglang luminaw yung mata. Kinat ko pala si paring Matt, ang sabi ko ay puntahan niya ako dito. Magbaon siya ng kanin at puntahan namin si Ate Eden. Doon kami kakain sa may kwarto niya. Diba sabi mo? Dala ng kanin. Pati rin nga ako naglagay rin ng maraming kanin. Masarap kasi ang ulam, medyo mapaparami. Pagkatapos namin mag-asikaso, dumiretso na rin kami sa kwarto ni Ate Eden. At paglabas namin, nakita namin yung mga katrabaho ko. Si paring Iboy, saka si paring Michael pala nandoon. At yung kasama niya, di ko kilala. Basta ayan, nakita kayo sa vlog ko. Wala nga palang kalam-alam si Ate Eden na pupunta kami sa kwarto niya. Nagulat nga siya, ba't may dala kami mga pagkain. At sakto rin mga karepa, kumakain na rin daw siya. Tinawagan ko nga pala si Kuya Vincent at ang sabi ko ay bumaba siya. Dala-dala ko nga pala yung niluto ko para sa kanya. Bicolano rin nga pala siya. O ayan, magkakasama na naman kami makukulit. Namiss ko tuloy mga kulitan namin na magkakasama pa kami sa may trabaho. Wala ganun talaga. Tinanong ko sila kung ano ba lasa ng luto ko. Fiesta. Na, sarap? Fiesta, oo. Mga binibiro. Pang fiesta sa baryo. Sarap? Ikaw? Ano? Kuha mo yung mga turo ko sa'yo. Masarap? Masarap? Masarap. Kuha mo yung turo ko sa'yo. May nag-doorbell na kaya dumiretso na ako sa may pintuan. Binigay ko na rin yung luto kong gata kay Kuya Vincent. Pinapalipat na lang niya sa may dala-dala niya na lagyanan. At ang sabi ko, okay lang, bukas mo na lang ibalik yung lagyanan. Hello, yung mga taga Bicol dyan, sa taga Albay, maging yung sa asawa ko dyan sa Buwi. Yan o. Buwi. Bumalik na rin ako sa may kwarto at kumain na rin kami. O tara mga karepa, kain tayo. Habang kumakain kami, hindi talaga mawawala ang kulitan at asaran. Wala itong mga tropa ko, ganito talaga to. Kaya masarap silang kasama. At pagkatapos namin kumain, lumabas na rin kami ni Matt. Nagyaya pa nga ako na umalis kami at lumabas. Medyo mainit na pala dito dahil summer na. Ang sarap ng hangin at ang ganda ng langit. Naglakad na nga lang pala kami dahil malapit lang sa amin ang bilihan. Ito talagang si Mato, anong ginagawa? Para siyang bata na bibilhan ng laruan. Itong kasama ko, takbo ng takbo. Bahala ka pag nadapa ka dyan.
Siya nga pala, maaga nga pala ang labasan namin sa trabaho ngayon. Kaya may oras pa kami. Kaya bumili kami ng ice cream at kakain kami sa may labas. Tinanong ko nga siya kung saan niya gustong magtambay. Doon na lang daw kami magtambay sa may park. Malapit lang naman dito yon, nilalakad lang. Medyo wala pa lang masyadong tao ngayon dahil Sabado nga pala. Nakita ko nga pala si Matt, meron sinusulyapan sa likod. Habang kumakain kami ng ice cream, parang bumalik kami sa may pagkabata. Ito nga pala yung paborito namin ni Matt. Kapag gusto namin magpahinga, pumupunta lang kami dito. Pagkatapos namin kumain ng ice cream, ay naglaro naman kami. Sinubukan ko nga to, ang kaso nga lang, nahilo talaga ako. May nakita ka kami malaking bilog dito. Na-curious kami, kaya trinay namin. Ang galing mga karepa, habang pinapaigot mo ito ng mabilis, uma-under siya. Sunod naman ay naglakad-lakad kami. Naghahanap pa kami ng pwede pa namin puntahan dito. Nagulat kami dahil sa may park pala, sa may gilid ay merong bundok na maliit. Biglang tumakbo si Matt, kaya ako napatakbo rin. Habang umaakit kami, naramdaman namin na lumalakas yung hangin. Akala ko hindi mataas pala mga karepa. Napapagod na kami kakaakyat. Hay sa wakas, nakaakyat din kami. Tingnan nyo si Matt, nagmamarcha pa. Parang hindi napagod. Ang ganda dito mga karepa at ang sarap ng hangin. Magmula sa may taas, makikita nyo yung ibang mga tanawin. Hanggang dito na lang ang aking vlog at sana'y nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa panonood.